Ayan, isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay. Siya po ang tunay na matapat at tunay na hindi nagbago kailanman. Amen ba? Amen. So mga kapatid, bago po tayo magsimula sa oras na ito, ay atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. So banggitin po natin, ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat Panginoon sa panibagong araw na kung saan ang presensya ninyo ay aming mararanasan. Ang mga salita mo ay aming maririnig at ikaw po Panginoon ay mangungusap sa amin. Panginoon, sa mga oras na ito, sa aming pong paglapit sa inyo, dalangin namin na kami po ay patawarin ninyo sa lahat ng mga kasalanan namin. Panginoon, hindi man namin ito lahat na ibabanggit. Kung meron man mga nakatanim sa puso namin at isip namin na hindi namin matanggal, Panginoon, patawarin niyo nga po kami dito. Ito po ay tanggalin ninyo upang maging malaya ang banal mong spirito sa pagpasok at pangungusap po sa amin. O Lord, ikaw lamang po ang dapat papurihan sa mga oras na ito. Ikaw lamang po ang magaling, ikaw lamang po ang matalino. Kaya't dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang mangungusap sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na hindi kami lalabas dito sa aming pagsasama-sama nang hindi ka po namin naririnig. Dalangin ko, Panginoon, na ang boses mo ay marinig namin ng malinaw, marinig namin ng lubusan. Salamat po aming Jesus sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa pagliligtas sa aming mga kasalanan. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na po. Alam niyo po mga kapatid, meron pong, siguro alam na natin to, meron pong story from the Bible na kung saan ang mga Israelita ay nakalabas sa Ehipto. Siguro alam po natin na sa Old Testament, nababasa natin na dumating sa panahon na ang mga Israelita ay nasakop or naging slave ng Ehipto. Pero dahil mahal sila ng Diyos, sila po ay nakalabas sa Ehipto para dalhin doon sa pangako ng Diyos na lupain para sa kanila. Pero alam niyo po mga kapatid, bago pa man makamit ng mga Israelita ang pangako ng Diyos sa kanila, bago pa man nila mapagtagumpayan ang mga pinapaharap ng Diyos sa kanila, humarap po sila sa different battles ng buhay nila. Sila po mga kapatid, ang mga Israelita, humarap sa different internal and external battles. Pero kahit na po na sila ay humarap sa different internal and external battles, may katagumpayan po dahil ang Diyos nila ang kasama nila. Alam niyo po sa buhay natin bilang isang Kristiyano, humaharap din po tayo sa different battles. Humaharap din tayo sa iba't ibang laban. Naniniwala po ako doon. Pwedeng external battles or internal battles. Sa external battles, maaaring kinakaharap natin yung mga problema natin sa trabaho natin. Sa external battles, maaaring kinakaharap natin yung mga financial na problema sa buhay natin. O kaya naman, sa external battles, may mga kinakaharap tayo na mga sakit sa kalusugan natin. Sa internal battles naman mga kapatid, maaaring kumakaharap din tayo sa mga iba't ibang takot. Takot sa mga tao, takot sa mga mangyayari sa kinabukasan, takot sa iba't ibang mga pangyayari sa ating buhay. Isa pa po mga kapatid, pwede tayong nagdududa ngayon, nagdududa tayo kung totoo bang may Diyos, totoo bang ang pangarap ko ay makakamit ko, nagdududa tayo ngayon kung balang araw, tayo ba ay magtatagumpay sa buhay natin. And sa internal battles, maaaring may mga kinakaharap tayong iba't ibang kasalanan. Kasalanan na minsan hindi natin mapagtagumpayan. At minsan sa kasalanan, tayo ay natitisod pa. Alam nyo, bilang isang Kristiyano, katulad ng mga Israelita, na sila ay may katagumpayan, tayo rin po ay merong good news. Tayo po ay merong katagumpayan kay Kristo. Amen ba? Amen ba? Ayan, so ang lakas lang nung sounds dito para ako nabibingi. Dito lang, Pastor. Para ako nabibingi dito sa sounds sa monitor dito. So mga kapatid, meron tayong good news. Ang good news natin, meron tayong katagumpayan dahil kay
Kristo. So gusto ko simulan ang umagang ito sa 1 Corinthians 15:57 at ang sabi dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Magsabi niya tayo sa mga katabi natin, magpasalamat ka kay Lord. Magpasalamat tayo dahil ano pa mang yung battles na kinakaharap mo ngayon, kapatid, meron tayong katagumpayan dahil sa Panginoon nating si Kristo. Kaya ang title natin ngayong umagang ito, May Tagumpay sa Diyos na Buhay. So basahin po natin ang Deuteronomy 20 verses 1 to 8. Kung kayo'y makikipagdigma, huwag kayong matatakot. Kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo, at mas marami ang kanilang kabayo at karwahe. Sapagkat kasama ninyo si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Bago kayo makipaglaban, tatayo ang isang pari sa unahan ng hukbo at sasabihin niya ang ganito, pakinggan mo, Israel, sa araw na ito ay makikipagdigma ka. Lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot. Sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin kanya. Verse 5, ganito naman ang sasabihin ng mga pinunong kawal. Sino man ang may bagong bahay, subalit hindi pa ito na itatalaga, ay maaari nang umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang tumira sa bahay niya. Verse 6, sino man ang may bagong ubasan, subalit hindi pa nakakatikim ng bunga niyon, ay maaari nang umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan, at iba pa ang makinabang sa kanyang ubasan. Sino man sa inyo ang nakatakdang ikasal, subalit hindi pa nagsasama, ay maaari na ring umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan, at iba pa ang magpakasal sa kanyang minamahal. Verse 8, sino man sa inyo ang natatakot o naduduwag ay maaari ng uwi. Baka maduwag din kagaya niya ang iba. So mga kapatid, katulad ng binanggit ko kanina sa intro natin, dumating sa time na ang mga Israelita ay humaharap po sa different battles. At bago po nila makamit ang lupaing pangako sa kanila ng Diyos, binigyan na po sila ng tagubilin o reminder ni Moises na sila po ay haharap sa different battles. Na sila po ay haharap sa iba't ibang labanan at hindi lang basta labanan. Itong labanan na to, mga kapatid, ay labanan na ang kanilang mga kalaban ay mga dakila, mga labanan na ang kaharap nila ay mga sundalo na ang kanilang mga kalaban, mga kapatid, may mga kabayo, may mga karwahe at masasabi nating malalakas po ang kanilang kinakaharap. Pero isinasaad din dito, mga kapatid, ni Moises na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Sinasabi po ni Moises dito na sa pagharap nila, sa darating na labanan nila, kasama po nila si Yahweh. Si Yahweh na mas higit pa, si Yahweh na mas dakila pa, at si Yahweh na mas malakas pa. So dito rin po sa verses na to, mga kapatid, makikita natin kung ano po yung mga ibinigay po na reminder ni Moises. Sinabihan sila na kailangan nyo itong gawin, na kailangan nyo itong maalala para mas maranasan nyo ang tagumpay bilang isang mga anak ng Diyos nakakamit ng lupaing pangako niya. Bilang mga isang Kristiyano, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang nagbibigay po sa atin ng paalala para maging matagumpay sa ating buhay. At dito po sa verses na binasa natin, makikita natin ano nga ba yung mga ipinaalala ni Moises na pwede nating mai-apply sa buhay natin para mas maging matagumpay sa buhay kasama ang Diyos na buhay. Una po, mga kapatid, makikita natin, para mas maranasan ang matagumpay na buhay kasama ang Diyos, kilalanin mo ang kalaban mo. Kilalanin natin ang kalaban natin. Ayon po sa verse 1, basahin ko lang po sa inyo ulit. Kung kayo'y makikipagdigma, huwag kayong matatakot kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo. Tignan niyo yung sinabi ni Moises sa mga Israelita. Kung kayo'y makikipagdigma, huwag kayong matatakot. Huwag kayong matakot kahit na mas malaki
So binanggit po at ipinakilala ni Moises ang mga kalaban nila. Mas malaki, mas marami, may kabayo at karwahe, at masasabi nating malakas ang puwersa. Pero binanggit din ni Moises, mga kapatid, kung sino ang kasama nila. Kasama ninyo si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Alam nyo, sa buhay natin, mahalaga po na alam natin o kilala natin ang kinakaharap natin. Minsan, alam nyo mga kapatid, minsan ganito tayo bilang isang tao. Kapag meron tayong kinakaharap na problema, ang kala natin, ang kalaban natin, yung problema mismo natin. Kapag minsan nagkakaroon tayo ng pagtatalo sa ating mga asawa, ang kala natin, ang kalaban natin, yung mga asawa natin. Pag nagkakaroon tayo ng mga bagay na hindi natin maiiwasan na nangyayari sa atin, ang akala natin, mga kapatid, ang kalaban natin ay ang sarili natin. Mga kapatid, kung ang mga Israelita kilala nila ang kalaban nila or ang kaaway nila sa battles nila, dapat tayo kilala natin ang kalaban natin. Dapat tayo kilala natin kung sino po, mga kapatid, ang sumisira ng buhay natin. Ang sumisira ng buhay natin walang iba kung hindi si Satanas. Alam nyo, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, si Satanas ay pinapabait na ng mga tao. Si Satanas sa social media, kung nakikita nyo po ang social media, si Satanas pinapabait na po ng mga tao. This coming Christmas nga, meron nga pong palabas na Dear Satan eh. Di ba, Dear Satan? Alam nyo po, kung hindi nyo kilala si Satanas, maaari po tayong makonfuse na si Satanas pala ay mabait. Na si Satanas pala, mga kapatid, ay pwedeng magbago. Si Satanas kailanman hindi magbabago. Si Satanas kailanman, mga kapatid, hindi magiging mabait. Kasi po, ang trabaho niya, sirain po ang buhay ng isang tao. Ang trabaho po ni Satanas, mga kapatid, hilain tayo pababa at kasama siya na magdusa sa impyerno. Alam nyo, hindi lang sa Pilipinas, pinapabait si Satanas. Even sa ibang bansa, siguro, ilan sa atin dito alam po ang series ng Lucifer. Lucifer, di ba sa ibang bansa, pinapanood yan. May series pa po yan. Season 1, Season 2, Season 3, Season 4. Pinapabait po ang pangalan ni Lucifer, pinapabait po ang pangalan ni Satanas. Alam niyo po, si Satan is very deceptive one. Napaka mapanlin lang niya bilang isang kalaban ng isang Kristiyano. Akala mo, minsan, katulad ng binanggit ko kanina, minsan ho nakapanood ako ng isang palabas patungkol ito sa mag-asawa, na yung asawa niya, nagkakaroon na sila ng conflict, tapos yung asawa niya, mga kapatid, nang bababae na, yung asawa niya gumagawa na ng mga ibang bagay na natutukso siya, akala ng asawang babae, nagiging kalaban niya na ang asawa niya. Alam nyo, ang conviction sa kanya ng Lord, hindi mo kalaban ang asawa mo. Ang kalaban mo, yung espiritu na nagtutukso at nagtitisod sa asawa mo. So kailangan mong luhuran sa panalangin. Kailangan mong luhuran sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan mong hindi tumigil para isuko at hihingi sa Diyos ang protekta para sa pamilya mo. Mga kapatid at mga tatay na nandito, tayo po ang number 1 na dapat humihingi ng proteksyon sa Diyos para hindi mapasok ni Satanas ang ating mga tahanan, ang ating pamilya. Mga tatay, tatanungin ko po kayo, nag-create ba kayo or naglilikha ba kayo ng time para sa pamilya nyo para ipanalangin sila? Gumagawa ba kayo ng oras para sa isang araw, kahit 2 minuto, 3 minuto, 5 minuto, na ipinapanalangin mo yung anak mo at asawa mo? Kasi kung hindi mo yan ginagawa, mga kapatid, nasa danger po ang pamilya natin kung hindi tayo nananalangin. Mga nanay, pinapanalangin mo ba ang asawa mong lalaki na lagi silang poprotektahan? Lagi silang sasamahan? Na lagi silang magiging malapit sa Diyos? Pinapanalangin nyo ba sila? Or lagi natin silang binubungangaan? Or lagi na natin silang sinasabihan ng mga bagay na nagdi-discourage sa kanila? Mga nanay, ipanalangin din po natin ang ating mga asawa.
Kasi magpoprotekta rin po yon para sa kanila. Hindi nyo po kalaban ang asawa nyong lalaki, hindi nyo rin kaaway ang asawa nyong babae. At mga anak, kapag nananalangin ang inyong mga magulang, kapag ang mga magulang nyo ay lumalapit sa Diyos, huwag naman tayong tatamad-tamad na hindi rin tayo mananalangin. Magbigay din tayo ng oras para ipanalangin ang ating mga magulang. So mga kapatid, hindi natin kaaway ang asawa natin at mga anak natin. Hindi rin natin kaaway ang sarili natin. Paano ko nasabi to? Kapag dumarating ang time na nag-overthink tayo or nag-worry tayo in many things in our lives, normal na tayo po ay makaramdam minsan ng takot. Normal na tayo po minsan ay makaramdam ng pagdududa. Normal minsan na makaramdam tayo ng pangamba. Pero hindi na normal kung hindi ka lalapit kay Diyos, sa Diyos, lalo kung Kristiyano ka. So normal dapat bilang isang Kristiyano na kapag nag-worry ka, kay Lord ka lalapit. Kay Lord ka sasamba at kay Lord ka mananalangin. Alam niyo po mga kapatid, si Satanas, alam niya po ang kiliti mo. Kung ang katabi mo, alam ang kiliti mo, si Satanas alam din ang kiliti mo. Halimbawa, ganito po. Kilala niyo po siguro si Hayden Ko. Si Hayden Ko noong 2012, nagkaroon po siya ng malaking skandal na nangyari noong 2012. At nung time na yon, hindi pa po siya Kristiyano. Hindi pa po siya nakakakilala sa Diyos. Kaya nagagawa niya yung mga bagay na sa tingin niya ay tama. Sa tingin niya ay gusto ng katawan niya. Pero alam niyo po mga kapatid ngayon, nung siya po ay nakakilala na sa Diyos, kapag siya po ay umaharap sa battle, na kinakaharap niyang battle noon, siya po, mga kapatid, ay umiiwas na. Paano po siya umiiwas? Alam niya na po kasi kung ano ang kiliti niya. Alam niya na rin kung ano ang kahinaan niya. Ang kahinaan niya, mga kapatid, makakita ng mga magagandang babae. So anong ginagawa niya? Para hindi siya matukso ni Satanas. Ang ginagawa niya po, kapag may mga nakikita siya ng mga magagandang babae, yumuyuko siya. Yumuyuko talaga siya. Ang ibig sabihin ba nun, kalaban niya or kaaway niya yung mga babae? Hindi. Ang kaaway niya, yung espiritu na nagbibigay sa kanya ng tukso. So para hindi siya matukso, yumuyuko siya. Lumalakad siya ng dire-diretso nang hindi na tumitingin dun sa tukso. So mga kapatid, sa pag-alam mo kung sino ang iyong kalaban, dapat alamin mo rin ang iyong kahinaan. Kilala na natin si Satanas na sumisira ng buhay ng isang Kristiyano. Dapat alam mo rin kung saan kanya inaatake. May tanong po ako sa inyo. Bilang isang tao, aminado ba kayo sa mga weaknesses ninyo? Aminado ba kayo sa mga weaknesses ninyo? Alam nyo ba ang weaknesses ninyo? Dapat po alam po ninyo. Bakit? Kasi madalas dyan ka aatakihin ng kaaway. Minsan po may nakausap ako. Ang sabi niya, Pastor, madali akong umiyak. Pastor, madali akong masaktan. Alam nyo, dahil dun sa weaknesses na yon, noon, dun daw siya inaatake ng kaaway. Sabi niya, Pastor, dito ako inaatake. May masabi lang sa akin yung ibang tao na hindi maganda, kahit sa paningin ng iba, hindi naman ganun nakakasakit. Nasasaktan na ako, umiiyak na ako, nawawalan na ako ng gana. Kapatid, kung alam mo ang weaknesses mo, dapat isuko mo yan sa Diyos. Huwag tayong magkaroon ng pride na, Lord, hindi ko naman to weakness eh. Hindi ko naman to kahinaan. Lord, hindi naman ako basta natitisod dito eh. Kung alam mo ang weaknesses mo, isuko mo to kay Lord. Ano bang weakness mo? Pananalita mo, isuko mo to kay Lord. Kasi baka diyan ka inaatake ng kaaway. Diyan ka inaatake ng kalaban. Ano bang weakness mo? Attitude mo, isuko mo rin kay Lord. Bakit? Baka diyan ka inaatake ng kaaway. Ano bang weakness mo? Mga bisyo, isuko mo rin kay Lord. Baka diyan ka madalas inaatake ng kaaway nang hindi mo alam. Madalas hindi natin alam na sa mga kahinaan natin, inaatake na pala tayo ng kalaban. Being aware of your enemy's tactics give you an advantage in the battle. Kapag aware ka po sa tactics ng enemy or ng kaaway, may advantage po yun sa battle. Parang mga sundalo. Alam niyo po ba ang mga sundalo, hindi po yan basta sumusugod sa gera. Ang mga sundalo po, hindi basta-basta lumalaban. Sa gera, halimbawa sa Marawi,
nung nakaraang gera po, hindi po sila basta sumusugod ng hindi nila napag-aaralan kung sino ba ang kalaban nila. Susugod lamang sila kapag kilala na nila ang kalaban nila, alam na nila ang tactics ng kalaban nila, at alam na nila kung paano sila aatake. Same thing with us as a Christian. Alamin mo muna kung sino ba kalaban mo bago ka umatake. Atake ka ng atake, hindi mo pala alam kung sino kalaban mo. Atake ka ng atake, hindi mo alam na ang kalaban mo pala ay si Satanas, hindi ang pamilya mo. Hindi sarili mo at hindi ang mga nasa paligid mo. Alamin ho natin, mga kapatid. Napakahalaga ho niyan. Kilalanin natin ang mga hadlang sa ating buhay. Kilalanin natin ang source ng hadlang sa ating buhay. Tukuyin natin ang ating mga takot at pagkakasala. Ibigay natin to sa Diyos at humingi ng tulong para mapagtagumpayan ang mga hadlang sa ating pananampalataya. Kung hindi mo alam ang kalaban mo, kung hindi mo siya kilala, mahahadlangan ang pananampalataya mo. Pastor, Kristiyano ako na normal lang. Hindi ka normal na Kristiyano. Nasa iyo si Kristo. Tandaan mo yan. Nasa iyo ba si Kristo? Nasa iyo ba si Kristo? Hindi ka normal na Kristiyano, nasa iyo na po si Kristo. At si Kristo ay isang makapangyarihan na Diyos na buhay na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen ba? Amen. So mga kapatid, para mas maranasan din ang tagumpay, linawin mo ang layunin mo. Isa pa, ano pa po yung matututunan natin dito sa verses na binasa natin? Para mas maranasan ang tagumpay sa Diyos na buhay, linawin mo ang layunin mo. Basahin ko po ang verse 2-4. Bago kayo makipaglaban, tatayo ang isang pari sa unahan ng hukbo at sasabihin niya ang ganito, pakinggan mo, O Israel, sa araw na ito ay makikipagdigma ka. Okay, sinabihan sila na makikipagdigma kayo. Lakasan mo ang loob mo at huwag kang matakot. Sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin kanya. Alam niyo po, sa verse na to, nasan dito yung linawin mo ang layunin mo? Sa verse po na to, mga kapatid, bago ang labanan, malinaw po na ipinaalala ng pare sa mga sundalo ang kanilang layunin. Ano ang kanilang layunin? Ano ang goal nila? Ang goal po nila, sila ay makikipagdigma ng may tapang. At sila ay makikipagdigma, mga kapatid, na kasama nila si Yahweh na dapat bigyan ng papuri. May tanong po ako sa inyo, mga kapatid. Sige, tanungin mo to sa katabi mo. What is your battle right now? What is your battle right now? Pakitignan yung mga nasa kanan ninyo. What is your battle right now? Anong battle mo? Siguro yung ilan dito, yung battle nila, kaninang umaga, pagkagising pa lang, hirap na silang tumayo. Di ba? Maaaring ganun. Tinatamad ako, ma. Pwede bang makinig na lang ako online? Tinatamad ako, ma. Kasi hindi pa tayo nag-aalmusal. Baka kanina yung battle nila, ganun. Di ba? Maaaring ang battle nila, iniisip na nila ngayon kung ano lulutuin nila pag uwi nila. Maaaring battle nila, ngayon, inaantok na sila. So may mga battle tayo right now, mga kapatid. Pero ang tanong ko, gusto nyo bang mapagtagumpayan yung battle ninyo? Gusto nyo ba? Ang tanong ko ulit sa inyo, ano ang layunin mo, bakit gusto mong mapagtagumpayan yung battle na kinakaharap mo ngayon? Anong layunin mo, mga kapatid? Gusto nyo lang bang mag-survive? Gusto nyo lang bang mag-survive? Kasi kung gusto nyo lang mag-survive, mga kapatid, hindi tayo madedevelop. Kung gusto nyo lang mag-survive, makatakas sa problema, makatakas sa battle, hindi tayo lalago. Hindi tayo, mga kapatid, uunlad bilang isang tao at Kristiyano. Pero kung gusto nyo mag-thrive in your battle, by giving God the glory, you will experience victory na ang Diyos po ang kasama po ninyo. Mga kapatid, napaka-importante ng goal or layunin.
Bilang isang teacher po, mga kapatid, bago kami magturo sa loob ng isang klase, gumagawa po muna kami ng objectives. Sa start po ng lesson plan namin, nakalagay po dyan sa umpisa, gumagawa kami ng objectives. Di ba? At the end of this lesson, the student will learn mathematics. At the end of this lesson, the student will blah 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 and etc. Bakit mahalaga ang objectives bilang isang guro? Mahalaga yon kasi yun po dapat ang maging ending ng aming klase, na ang bata ay matututo ng mathematics. Bilang isang Kristiyano, napakahalaga po ng layunin ninyo. Napakahalaga po ng objectives ninyo. Halimbawa, ngayon po, habang nakaupo kayo, ano pong layunin mo, bakit ka nakikinig at nakaupo dyan ngayon? Para po makita yung katabi ko na ililibre ako mamaya. Yun ba layunin mo? Para makita yung katabi ko, nasasamahan ako sa SM Bikutan, Building C, mamaya. Para makita yung katabi ko, na matagal ko nang nililigawan. Yun ba layunin mo? Ang layunin dapat natin, mga kapatid, ibigay yung glory kay Lord sa lahat ng ginagawa natin. Kaya nga po, sabi sa Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, do it all for the glory of God. And in 1 Corinthians, sabi din doon, na whether you eat nor drink, give it all for the glory of God. Bakit kaya mahalaga na ibigay yung glory kay Lord? Bakit? Lalo na kapag may battle. Bakit po kaya? Kasi battle po na tayo po ang dahilan kaya tayo nanalo, leads to pride. Battle wins nang tayo po ang dahilan will lead to pride. But battle wins by God's grace will lead to humility. Ulitin ko po, ang mga battle na ang Diyos ang dahilan, ang mga battle na ibinigay ang glory kay Lord, maglilid po sa iyo yon at sa atin ng pagpapakumbaba. Pero ang battle na sa tingin mo ikaw ang dahilan kaya ka nagtagumpay, maglilid po sa iyo yon ng pride. Ang pride po, mga kapatid, ang isa sa mga matitinding kalaban ng isang tao na hindi po dapat natin inaalagaan. Sa bawat battle, ang layunin natin dapat ay ang kapurihan at kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos. Because in the first place, the battle belongs to the Lord. Your battle doesn't belong to you. The battle belongs to the Lord. Kaya nga sabi sa verse 4, mga kapatid, kasama mo si Yahweh. Di ba, hindi naman sinabi ni Yahweh, sumugod kayo, makipaglaban kayo, humarap kayo, nang kayo lang. Hindi. Sinabi doon, humarap kayo nang kasama mo si Yahweh. Kasama mo siya kasi siya po, sa kanya po ang laban na yon, ang laban mo, laban niya, at ang laban niya, mga kapatid, ay para sa kapurihan ng pangalan niya. Hindi po para sa kapurihan ng pangalan natin. Laban ni Yahweh, mga kapatid, dapat po nagpapagamit tayo sa Diyos upang maisakatuparan ang kalooban niya. Saliksikin po natin ang sarili natin. Bakit nga ba tayo nasa battle? Pwedeng siguro, Pastor, kasalanan ko kasi kaya ako nasa battle. Okay, kasalanan natin. Pero kahit na siguro consequences of our sins, yung battle natin ngayon, pwede pa rin nating ibigay yung glory kay Lord kapag napagtagumpayan na natin yon. Kapag ito po, mga kapatid, ay nalagpasan na natin at na-overcome. Kung pansariling kapakanan ang motibo natin, maaari tayong matisod. Maaari tayong magkaroon ng pride at maaari tayong magyabang sa harapan ng Diyos. Mahalaga na malinaw sa iyo na ang layunin mo ay ang kaluwalhatian ng Diyos at katuparan ng kalooban ng Diyos. Mahalaga po na malinaw sa atin na ang layunin natin sa lahat ng ginagawa natin for the glory of God. Whatever you do, nasa trabaho ka, may battle ka, give it for the glory of God. Nasa pamilya mo ikaw, give it for the glory of God. Personal na battle, give it for the glory of God. Harapin mo yon ng ibibigay sa Diyos ang kapurihan. Meron kang hindi mapagtagumpayan, baka hindi mo pa binibigay sa Diyos. Baka kailangan mong ibigay sa Diyos para sa Kanya ang glory at hindi sa iyo.
Ilang taon ka nang natitisod dito sa kasalanang to, baka hindi mo pa talaga sinusuko sa Diyos. Ibigay na po natin sa Kanya kung gusto natin ng talagang tagumpay. Ang layunin natin, Soli Deo Gloria. Isa sa mga 5 solas na pinaniniwalaan natin sa church na to, mga kapatid, is Soli Deo Gloria. Ibig sabihin, for the glory of God alone. For the glory of God, sa Kanya lang ang battles ko, wala nang iba. Pagtatagumpayin niya ako. So mga kapatid, focus your eyes on Jesus. Huwag kang mag-focus sa kung ano pa mang bagay na maibibigay mo sa kanila ang glory. Sabi nga mga kapatid sa Hebrews, fix your eyes on Jesus, the finisher and perfecter of our faith. The author and perfecter of our faith. And number 3 mga kapatid, para mas maranasan ng tagumpay sa Diyos na buhay, ituwid mo ang isip mo. Sabi nga ni Paul, renew your mind. Baguhin mo rin ang isip mo. Ituwid mo. Do not conform to the patterns of this world. Mga kapatid, basahin natin ang verse 5 to 7. Ganito naman ang sasabihin ng mga pinunong kawal. Sino man ang may bagong bahay, subalit hindi pa ito na itatalaga, ay maaari nang umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang tumira sa bahay niya. Sino man ang may bagong ubasan, subalit hindi pa nakakatikim ng bunga niyon, ay maaari nang umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang makinabang sa kanyang ubasan. Sino man sa inyo nakatakdang ikasal, subalit hindi pa nagsasama ay maaari na ring umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang magpakasal sa kanyang minamahal. Pastor, nasa naman dito ang ituwid mo ang isip mo? Alam nyo, kaya inutusan ng mga ni Moises at ng ilang sundalo, ang ilang sundalo na umuwi na lang kapag may mga bahay pa sila na hindi pa naitatalaga, may mga ubasan silang hindi pa nila natitikman, kaya sila inuutosang umuwi na lang. Alam niyo kung bakit? Kapag humaharap ka sa battle, ayaw po ng Lord ng double-minded people. Ayaw ng Lord ng mga taong nagdadalawang isip. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, nasasamahan kita, tanggapin mo ng buo, nasasamahan ka niya. Pag sinabi ng Diyos na pagtatagumpayin ka niya, tanggapin mo na pagtatagumpayin ka niya. Pag sinabi ng Diyos na huwag kang mag-alala, according to the Bible, huwag kang mag-alala. Kasi ayaw po ng Lord ng mga double-minded people. At ang sinabi rin sa Biblia, kung yes, yes. Kung no, no. Wala pong or na sagot sa mga battles natin. Kung yes, kasama mo ang Diyos, yes. Kung sa tingin mo, hindi mo kasama ang Diyos, mag-no ka. Pero hindi laging no ang sagot. Dapat laging yes ang sagot bilang isang Kristiyano. Pag sinabi ng Biblia na ayaw ng Diyos ang maligamgam, ayaw ng Diyos na maligamgam. It's either mainit ka or malamig ka. Bakit? Ang maligamgam, iniluluwa po ng Diyos. Sabi sa mga sundalo, kung kayo may mga bagong bahay at sa tingin nyo, iniisip nyo pa yon, tapos haharap kayo sa battle, baka patalo lang tayo. Baka hindi lang tayo manalo. Baka hindi natin mapagtagumpayan. Kung iniisip nyo pa yon, umuwi na lang kayo. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, gusto po ng Diyos na hindi tayo maging double-minded. Ayaw ng Diyos na maging double-minded ka. Sino dito yung kapag sinabi niya na yes, biglang babaguhin niya ng no? Sino dito yung mga taong nagsasabi na yes, pero hindi naman pala sigurado? Sino dito yung mga nagno-no? Halimbawa, ganito. Kita tayo ng alas 6. Pero depende. Baka mga 6:30. Nagsabi ka ng alas 6, pero depende, 6:30. Sino dito yung nagsasabi, magbabago na ako, Lord, pero kinabukasan, hindi naman nagbago? Ayaw po ng Lord yon. Kapag sinabi mo kay Lord, Lord, handa akong lumaban sa battle ko, handa akong magtagumpay sa battle ko ng kasama ko kayo, panghawakan nyo ng buong buo. Hinawakan mo yung victory, 50% lang, tapos 50% sa mundo muna, hindi po gusto ng Diyos yon. Kung sinabi mo kay Lord noon, Lord, sinusuko ko ng buo yung buhay ko, 100%. Titigil na ako
sa mga bagay na ginagawa ko, ibigay mo ng buo kay Lord. Kasi kung sumunod ka kay Lord ng 99%, tapos yung 1% hindi mo sinunod, that is disobedience. 99% obedience and 1% disobedience is still disobedience. 50% obedience and 50% disobedience is still disobedience. 100% obedience is obedience. And 100% trusting to the Lord is 100%, mga kapatid, trusting talaga sa Kanya. Hindi na yung parang nagdadalawang isip pa. Alam niyo ilang beses binanggit sa Biblia na huwag tayong magdalawang isip? 2 beses po, ituwid mo ang isip mo. Kung susunod ka kay Lord, sumunod ka. Kung nakinig ka sa preaching ngayon at sa tingin mo tinatamaan ka, sumunod ka. Kung nakinig ka sa preaching mo yun at sa tingin mo susundin mo to pag uwi mo, sumunod ka. Huwag ka na magdalawang isip pa. Minsan po, mga kapatid, naniniwala ako, minsan nabasa ko rin to, at madalas nababasa ko to sa Biblia, kapag sumusunod ka ng walang pag-aalinlangan sa Diyos, meron pong pagpapala. Naniniwala ba kayo doon? Kapag sumunod ka, merong pagpapala. At kapag ikaw ay sumuway, merong pagpapalo. Kapatid, ang tanong ko sa inyo, ang isip ba natin ay 50-50 pa sa Diyos? Ang isip ba natin ay 70-30, Pastor? Lamang naman ang Lord, pero 30% lamang ang world, ang mundo. Hindi pa rin yan. Sa tingin nyo, pagpapalain kayo ng Diyos kung 70% kayong sumunod sa Kanya. Hindi pa rin. If you want to experience blessing from the Lord, if you want to experience victory from the Lord, if you want truly to experience genuine victory na nanggagaling po sa ating Panginoon, ituwid mo ang isip mo 100%. Nagkakaintindihan po tayo? Gising pa po ba kayo? Okay, gising pa. Mga kapatid, ang pagsasaayos ng isip at pag-uugali ay mahalaga sa tagumpay. Hindi naman ibig sabihin ng Diyos na papabayaan mo ang mga ari-arian mo o negosyo mo, katulad ng mga nandun. Ang gusto lang ng Diyos, ibigay mo ng buo ang sarili mo at ang lahat sa Kanya. Ano-ano ang mga bagay na humahati po ng atensyon natin? Ano-ano ang mga gumugulo sa isip mo? Dapat mo tong ituwid. You need to stay fully focused as soon as you are in the battle. Ulitin ko, you need to stay focused as you are in the battle. Hindi pwedeng ang isip natin paliko-liko. Dapat kay Lord lang. Dapat kay Lord ang battle na to, kay Lord lang, wala nang iba. Ang maayos na plano ay nagdudulot ng tagumpay. Ituwid natin ang ating isip sa pamamagitan ng pagpapakain ng ating isipan ng mga bagay na makakatulong sa ating paglago sa pananampalataya. Maglaan ng oras para sa ating personal na devotion sa Diyos, maglaan ng personal na pananalangin sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kung hindi patuwid ang ating isip, paano natin to matutuwid? Matutuwid natin to kapag tayo po ay naglalaan ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos at naglalaan ng oras sa pananalangin at pakikipag-usap sa ating Panginoong Jesus. So if you want to experience true victory, ituwid mo ang isip mo. Pakisabi nga sa katabi mo, ituwid mo ang isip mo. May mga makikitid pa ba ang isip dito? Kung makitid yan, ituwid mo na yan. Hindi po yan gusto ng Diyos. Isa pa, mga kapatid, salain mo ang puso mo. Lastly, salain mo ang puso mo. Verse 8, basahin natin. Sino man sa inyo ang natatakot or faint-hearted, in English po, sino man sa inyo ang faint-hearted o naduduwag, ay maaari nang umuwi. Bakit? Baka maduwig din kagaya mo, kagaya niya ang mga iba. Mga kapatid, inutusan ng mga sundalo na umuwi. Bakit? Meron ding isang dahilan. Baka mahawaan niya ang ibang tao. Baka mahawaan niya ang ilang sundalo. At baka sila ay maging maduwag din, sila ay matalo sa battle po nila.
Ang mga Israelita po ay sinabihan na alisin ang mga natatakot mula sa kanilang hukbo. Ang pagkakaroon po ng malakas na puso at paniniwala ay mahalaga sa tagumpay. Di ba po ang Gilas Pilipinas, kaya sila lumalaban, kaya sila nagpapatuloy, lagi po nila itong binabanggit, puso. Di ba? Puso. Matatalo na sila, puso. Lamang ng 30 points yung kalaban, puso. Lamang ng 20 points, puso. Lamang ng 15 points, puso. Hindi pa man makapasok dun sa finals, puso. Bakit po laging puso ang binabanggit ng mga basketball players doon? Kasi puso po ang nagdidikta kung magpapatuloy sila o hindi. Alam niyo sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kung ang puso mo punong-puno ng takot, hindi ka magtatagumpay. Kung ang puso mo punong-puno ng pangamba, hindi ka magtatagumpay. Kung puso mo walang pananampalataya sa Diyos, hindi ka magtatagumpay. Pero kung ang puso mo, sinala mo at punong-puno ng pananampalataya sa Diyos at kapangyarihan ng Diyos, tayo po ay magtatagumpay. Magtatanong po ako sa inyo, ang Diyos ba ay nasa puso ninyo? Ang Diyos ba ay nasa puso ninyo? Kasi kung hindi pa, may mga ushers po dyan. Mamaya po, tanggapin natin si Kristo. Mamaya po, tanggapin natin ang Diyos. Baka wala pa po si Lord sa ating mga puso. Sabi sa verse 8, sino mang naduduwag ay maaari nang umuwi. Bakit daw? Sapagkat hindi lang sarili mo ang apektado kapag hindi ka determinado. Sa pamilya, kapag ang tatay walang determine na magtrabaho, apektado po ang kanilang pamilya. Tama ho ba, mga tatay? Kapag ang tatay hindi determinadong magtrabaho ng maigi para sa pamilya, magugutom po ang kanyang mag-ina. Kapag ang nanay hindi determinado na mag-alaga sa kanyang anak, magugutom din ang kanyang anak, pati ang kanyang asawa. Kapag ikaw hindi ka determinado na magtrabaho maigi sa iyong trabaho, ano pa man ang company mo, very soon matatanggal ka. Kapag ikaw hindi ka determinado bilang isang estudyante na mag-aral, hindi ka makakagraduate ng pag-aaral. Kapatid, kailangan natin maging determinado para hindi maapektuhan ng mga tao sa paligid ho natin. The contents of your heart can influence your fellow soldiers. So filter it well. The contents of your heart can influence your fellow soldiers. So filter it well. Bilang isang single na naghahanap ng makakasama sa buhay, hindi po dapat pinapairal lang kung ano yung nararamdaman ng emotions nila. Dapat pinapairal din yung pagpipilter. Tama ba itong nararamdaman ko? Siya ba yung kalooban ng Diyos? Kasi kung hindi siya kalooban ng Diyos tapos naging kami, maaapektuhan siya, maaapektuhan ako in the future. Di ba? Pero kung siya ang binigay ng Diyos, sinala ko to, pinanalangin ko to, maaapektuhan siya ng maganda at ikaw in the future. Alam nyo lahat ng gagawin natin, na i-base natin yung emotion natin, maaaring makaapekto ka ng maganda or hindi. So filter it well kung ano man ang laman ng puso po natin. Di ba parang sa isang team na may mga miyembro na hindi sigurado, halimbawa doon sa basketball, yung mga Gilas Pilipinas, kung hindi ka sigurado doon sa posisyon mo bilang sentro, maaapektuhan yung team mo. Maaaring makashoot lahat ng mga aatake inside the court. Maaaring makashoot at manalo sila. Maaapektuhan ng team mo. Ang kawalang katiyakan ay maaaring magdulot ng kahinaan sa buong team. Ang kawalang katiyakan bilang isang Kristiyano ay maaaring magdulot ng kahinaan din sa mga kapwa natin Kristiyano. So maging malakas ka. I-filter mo yung heart mo kasi makakatulong to para maging malakas din ang mga kapwa natin Kristiyano. Salain natin ang ating puso at tiyakin na tayo ay handa at determinado sa ating pananampalataya. Humingi tayo ng tulong sa Diyos upang mapalakas ang ating puso at pananampalataya. Alam nyo sa umagang ito, alam ko, nagtataka kayo. Ang bilis ng preaching ko, no? Alam nyo sa umagang ito, ayoko po sanang lumabas tayo dito nang hindi tayo sigurado na tayo ay magtatagumpay sa battles natin paglabas natin dito. Alam nyo, bilang isang Kristiyano, lahat tayo, we are meant to be victorious. Victorious yung nasa loob natin, tapos hindi ka victorious paglabas mo dito.
Parang ironic naman yata yun. Alam nyo, ang Diyos natin na nasa loob natin ay victorious. So paglabas natin dito, we are meant to be victorious. Kapatid, kung napanghihinaan ka ng loob ngayon dahil sa tingin mo hindi mo kayang kaharapin yung big battles mo, tandaan mo, mas malaki ang Lord dyan sa battles mo na haharapin paglabas mo dito. Kapatid, kung sa tingin mo wala kang kakayahan para harapin yung battles mo paglabas mo dito, ulitin ko, you are meant to be victorious because of God's grace. Pakisabi nga sa katabi mo, may biyaya ang Diyos sa'yo. So kung ano man ang yung battle mo, kapatid, kalooban ng Diyos na magtagumpay ka. Kalooban ng Diyos na malagpasan mo yan. Kalooban ng Diyos, mga kapatid, na ikaw po ay makalagpas dyan. Alam niyo po, bilang pastor, bilang mga leaders ng church na hinahawakan po namin, hindi naman po ibig sabihin na porket leader ka, na porket Kristiyano ka, na porket ikaw ay nangunguna sa church ay wala ka na ring battle. Alam nyo, kahit kami, may mga kinakaharap din pong battles. Hindi lang po halata. Hindi rin lang po namin sinasabi. Pero personally, we are experiencing different battles sa buhay din namin. Pero alam nyo kung bakit po kami nagpapatuloy, kung bakit kami humaharap sa inyo at nagbabahagi rin ng salita ng Diyos. Because we experience yung victory na binigay po ng Diyos sa amin. Siguro, alam nyo naman po ang personal testimony ko noon. Noon, we experience battles ng kaming mag-asawa. Hindi kami magkaanak. Na ang sabi pa ng doktor, ang anak namin, hindi ang fertility ng asawa ko ay napakaliit ng chance. 1% lang. Pero hindi po kami basta naniwala dun sa malaking bad news sa amin. Naniwala po kami dun sa big good news na ibibigay po ng Diyos sa amin. At yung battle na yon, mga kapatid, na pagtagumpayan namin at ibinigay po sa amin ng anak namin. So mga kapatid, I know, hindi pare-parehas yung battles natin. Siguro nga, pag nag-usap-usap tayo dito, tapos sinabi ko sa inyo, ilatag mo nga yung problema mo, ilatag mo nga yung battles mo, sige, latagan tayo ng problema. Si kapatid, nilatag to. Si kapatid, nilatag to. Si kapatid, nilatag to, nilatag to. Siguro yung ilan sa atin, sasabihin, teka lang, parang ayokong kunin yung nilatag niya. Mas malaki pala yon kaysa sa akin. Di ba? Paano kung sabihin ko sa inyo, o ilatag natin lahat ng problema, tapos kanya-kanya tayong kuha doon sa problema na binigay ng bawat kapatiran natin. Siguro sasabihin ng ilan sa atin, Pastor, wag na lang. Mas malaki pala yung sa kanya. Pastor, wag na lang. Mas maliit pala yung sa kanya, pero okay na to sa akin. Pastor, wag na lang. Kasi mas mahirap pala yung sa kanya. Kapatid, naniniwala ako na may kanya-kanya tayong battles na for sure, mas mahirap pa po sa akin at for sure, mas malaki pa po kaysa sa akin. Pero sana wag niyo pong kakalimutan na sa lahat ng laban sa buhay, hindi natin dapat kalimutan na may tagumpay po sa Diyos na buhay. Alam mo, nag-church ka dito, tapos hindi ka sigurado na may tagumpay sa Diyos. Kapatid, ayusin mo yung paniniwala mo. Sigurado po na may tagumpay sa Diyos. Sigurado po ako doon. Alam mo, minsan, kung babasahin niyo po yung buong Bible, kung babasahin natin ang buong Bible, ang pinaka-end ng Revelation, Amen. Alam niyo yung word na Amen? Yung word na yan, kaya pag nagpipray tayo, di ba, nagsasabi tayo, Lord, thank you for this day, Amen. Bakit tayo nagsasabi ng Amen? Because it declares victory. Kapag nagsasabi ka ng Amen, it declares victory. In Jesus Christ, we have victory. As a Christian, we have victory. Pakisabi sa katabi mo, you have victory. You are victorious. Pakisabi sa katabi mo. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, dahil kami po ay pinangusap ninyo na hindi lamang kami nag-iisa sa bawat laban or battle namin sa buhay. Kami po, Panginoon, ay binigyan nyo at bibigyan ninyo ng biyaya, ng grasya, para kami po, Panginoon, ay makaranas ng tagumpay. Kasama po ang aming Diyos na buhay. Lord, in Christ alone, we have victory in you. In
In Christ alone, we have hope in you, Panginoon. And in Christ alone, we want to give you all the glory. Lord, thank you for dying for us in the cross of the Calvary. Because of that, Panginoon, we have assurance na makakapunta kami ng langit balang araw. And because of that, Panginoon, sa buhay namin matagumpay na kami kasi meron na kaming Diyos na katulad mo. Sa buhay namin ito, Panginoon, hindi kami nag-iisa. Alam ko, nakikita mo ang sitwasyon ng bawat kapatiran ko sa mga oras na ito. Nakikita mo ang battles nila. Nakikita mo, Panginoon, ang kinakaharap nila. At nakikita mo kung nasan sila ng sitwasyon ng buhay nila. Kaya't dalangin ko, Panginoon, palakasin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa. Palakasin ninyo, Panginoon, ang pagkilos ng banal mong Espiritu sa kanila. And Lord, nawa hindi kami lumabas ng bulwagang ito nang hindi po kayo nangungusap. Nawa patuloy po kayo mangusap at ipuin ang puso at baguhin ayon sa kalooban ninyo. Inaalay po namin sa inyo ang umagang ito at ibinabalik ang mataas na papurit pa sa salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.